أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang aking tatalakayin dito ay patungkol ito sa pag-aasawa ng higit sa isa sa mga kalalakihang Muslim. Tinatawag ito sa Arabic na duaya or sa atin magduduaya or ang lalaki mag-asawa ng isa, dalawa, ang tatlo, hanggang apat. Ito ay depende sa kanyang kakayanan. Kung hindi niya maibibigay ang pagiging makatarungan dito, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mag-asawa lang ng isa. So itong katuruan na duaya o pag-aasawa ng higit sa isa ay kabilang sa mainam na turo ng Islam. Napakaganda nito. At sino man ang kamuhian niya ang ganitong anumang ipinarating na Allah Subhanahu wa Ta'ala batas, kabilang na ang duaya ay mawawala ng saysay ang kanyang mga gawain. So dito, halimbawa, ikaw ay kinamuhian mo ito bilang babae, ang pag-aasawa ng asawa mo ng higit sa isa, kung kaya naman ng kanyang kaya naman niyang katawan, kaya niyang kanyang bulsa, ikaw ay mawawalang saysay ang kanyang mga gawain. Dahil ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran na ating mababasa sa Surah Al-Muhammad chapter 9, verse 9, dahil sa kanilang kinamuhian ang anumang ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na batas at revelasyon, magkagayon nawalan ng saysay ang kanilang mga gawain. At bilang karagdagan din ito, sinabi ni Sheikh bin Baz na sinuman ang kamuhian niya ang pagpapahintulot sa pag-aasawa ng lalaki ng mahigit sa isa o tinatawag na duaya, at kanyang pinaniniwalaan ang kabaliktaran nito na siyang mainam, katunayan siya ay labas na sa lipon ng Islam. Subhanallah, nakakatakot naman ito. Ilayo nawa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ganitong bagay. Subhanallah, ito ay malinaw na namabasa natin sa mga hadith at ang Quran na malinaw para ang kababaihan natin ng mga Muslim kanila itong maunawaan. Tanong, bakit nga siya lalabas sa pamalambartayang Islam? Bakit nga naman? So ang sagot dito ay dahil itinakwil niya at tinanggihan ang batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na may kalakip na pagkamuhi. Kung hindi mo kaya na makipagduaya, mainam na manahimik ka na lamang at huwag magsalita o magkomento ng negatibo laban dito. Tulad ng pagsasabi na tuduaya, no tuduaya. May ilan na kanilang tinukutya ito tulad ng pagsasabi ng duaya is buaya. Duaya ay hindi makatarungan o hindi maganda. So ang ganitong pangungutya ay maaaring mahulog ang tao sa kufar o kawalan ng pananampalataya. Maging maingat tayo mga sisters. Nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may ilang mga tao na nangungutya sa relihiyon na idinadaan nila sa pamamagitan ng biro. Dahil dito ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang revelasyon. At ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ating mababasa sa banal na Quran? Ito ang sabi niya, kung sila ay tatanungin mo hinggil sa bagay na ito, kanilang sinasabi, kami ay nag-uusap lamang at nagbibiro. Kaya ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Allah at ang kanyang mga tanda o kapahayagan at ang kanyang sugo ay inyong pinagkukutya, huwag na kayong magdahilan, kayo ay naging kupar o tiwalag na sa panampalatayang Islam matapos na kayo ay manampalataya. Kinakailangan maging maingat tayo mga sisters, lalong-lalo na doon sa mga kulang sa kaalaman ng mga sisters na nagsisilos. Normal sa atin ang pagsisilos sa kababaihan. Normal yan. Hindi mawala sa inyo yan ang pagsisilos, ang panibugho sa kanyang asawa, lalaki at hindi na kailangan sabihin na huwag kang magsilo sa iyong asawa dahil yan ay likas na rin sa atin ang mayroon tayong ganong damdamin. Ngunit,
ang pagkamuhi sa isang bagay kahit na ito ay pinapahintulot sa batas ng Islam ay hindi makakaapekto sa kanya kung hindi naman siya kinamumuhian ng pagiging legalidad dito. Tanda na, kung hindi mo naman kamumuhian ng pagiging legal nito, hindi siya kinakamuhian ang bagay na pinag-utos ng Islam. Kaya ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipinag-utos sa inyo ang pakikipagpunyagi o jihad, bagamat ito ay hindi ninyo nais, ngunit maaari ang isang bagay na hindi ninyo nais ay siyang mainam o makakabuti sa inyo, at maaari ang isang bagay na inyong nais ay siyang makakasama sa inyo. So siya lang nakakaalam ng lahat ng bagay, mga sister o mga kapatid ko, mga Muslim at may sa mga hindi Muslim, para hindi tayo mahulog sa tinatawag na pagkalabas sa aral ng Islam. Naway naging malinaw sa atin ang munti nating paalaala or napag-usapan na ito, yung taging topic patungkol sa pag-aasawa sa Islam, dahil ito ay napakahalaga, dahil sa ito ay batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat nating malaman at tanggapin mula sa ating puso. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.